Frankie Lim, ang coach ngayon ng NLEX Road Warriors. Kilala siya bilang isang disciplinarian coach na gumagamit ng run-and-gun system. Pinangunahan niya rin ang kanyang alma mater na San Beda Red Lions sa 4 na NCAA Seniors titles. Pero bago siya naging successful na coach, naglaro muna si Frankie Lim ng 15 seasons sa PBA. Ano-anong mga team kaya ang napaglaruan niya sa PBA? At gaano nga ba siya kagaling bilang isang player? Kaya sa video natin ngayon, pag-usapan natin si Coach Frankie Lim. Si Francisco Frankie Lim ay ipinanganak noong February 29, 1960 sa Manila. Naglaro siya sa San Beda College kung saan ay miyembro siya ng huling championship team na nanalo ng NCAA Championship noong 1978. Nasundan lamang ito after 28 years title drought noong 2006. Habang nasa amateur ranks, naglaro siya para sa YCO Painters sa old MICAA, kung saan ang coach noon ay si Freddie Webb. Naging bahagi rin siya ng Philippine training team ni Coach Ron Jacobs noong 1981 na nag-uwi ng Jones Cup title. Naging pro siya noong 1982 at pumirma siya para sa YCO Tanduay. Lumipat si Lim sa Great Taste sa kanyang ikatlong season at dito ay nanalo siya ng kanyang unang kampyonato sa Coffee Makers. Ginugol niya ang 1985 PBA season na may mga knee problems at palagi siyang nasa injury list. Noong 1986, nakuha siya ng nooy bagong team na Alaska Milkmen at 3 sila ang naging playmaker kasama si Marte Saldana at kalaunan ay si Rick Marata. Siya ang last sa original roster ng Alaska na umalis sa squad noong 1993 nang lumipat siya sa Pure Foods. Nanalo si Lim ng kanyang ika-2 kampyonato sa Hot Dogs bago siya naglaro ng kanyang huling 2 season sa Shell at San Miguel. Matapos niyang magretiro bilang player, si Lim ay hinirang na assistant ni Eric Altamirano sa Pure Foods noong 1997. Pagkalipas ng 2 taon, lumipat si Altamirano sa Talk and Text. Inoferan si Lim na maging interim coach, ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang maging permanente ang kanyang unang coaching stint. Sa halip ay sumali siya kay Altamirano sa Talk and Text. Sa pagbabago ng management, tinanggal ang buong coaching staff, ngunit kalaunan ay kinuha siya ng bagong may-ari na si Manuel V. Pangilinan bilang team manager. Pagkatapos ay nag-coach si Lim sa San Beda Red Lions sa NCAA, kung saan nanalo siya ng 4 na titulo noong 2007, 2008, 2010 at 2011. Noong 2010, ang kanyang team ay nakagawa ng malinis na record na 18-0 sa pamamagitan ng pag-sweep sa lahat ng mga nakalaban nito mula sa eliminations hanggang finals. Noong 2012, nag-resign siya bago siya nakatakdang bigyan ng 2-year ban mula sa NCAA dahil sa pagkakasangkot sa isang away kasama ang nooy San Sebastian College Recoletos volleyball head coach na si Roger Gorayeb. Noong 2013, umalis siya sa Pilipinas para mag-coach sa Stadium Jakarta, ang National Basketball League ng Indonesia. Makalipas ang 2 taon, sumali siya sa Ginebra bilang assistant coach ni Ato Agustin. Matapos makaranas ng isa pang early exit sa 2015 PBA Commissioner's Cup, siya ay ginawang head coach ng Gin Kings kung saan ay pinalitan niya si Agustin. Noong June 2015, pinagmulta at sinuspinde si Lim dahil sa kanyang ginawa kay Calvin Abueva. Nagkaroon ng kunting girian si Abueva kay Orlando Johnson sa isang play, bago itinulak ng malakas ni L.A. Tenorio si Abueva, kung saan ay bumagsak siya malapit kay Lim, at dito ay medyo nag-react si Lim sa kay Abueva. Sinuspinde ng PBA si Lim ng isang laro, gayon din ang pagbigay ng multa kina Abueva, Johnson at Tenorio para sa nangyaring insidente. Noong huling bahagi ng 2017, bumalik si Lim sa NCAA matapos siyang pangalanan bilang basketball consultant ng Perpetual Altas. Ito ay naiulat matapos alisin ng liga ang kanyang suspensyon. Makalipas ang 1 buwan, ginawa siyang head coach ng Altas. Sa pagsisimula ng pandemya ng COVID-19, isinara ng University of Perpetual Help System DALTA ang athletic program, na sinuspinde ang mga kontrata ng mga coach nito, kabilang ang kay Lim. Kasunod nito, nagbitiw siya pagkatapos niyang pangunahan ang Altas sa semifinals sa kanyang unang taon. Noong 2022, hinirang ng NLEX Road Warriors si Lim bilang kanilang head coach. Pagkatapos noon ay tinanggihan ni Coach Yeng Giao ang alok ng management sa kanya na kumuha ng corporate role sa halip na coach. Habang ginagawa ko ang video na to, ang NLEX Road Warriors ay may standing ngayon na 5-2
para sa Philippine Cup na pinamumunuan ni Coach Frankie Lim. Ang kanilang sunod na makakalaban ay ang Phoenix Fuel Masters sa April 20 Sabado sa Inares Arena sa Pasig.